Magandang araw po mga katipid tips. So dito po sa video na ito ay gagawa po tayo ng sumang magkayakap, sumang salihiya or sumang bulagta. Depende na po yan sa lugar natin kung ano po yung tawag. Basta dito, i-share ko po sa inyo yung recipe. At syempre, gagawa din po tayo dito ng masarap na sauce. Medyo naatrasado po tayo dito kasi ang plano ko po talaga ay bago po mag-November 1. Dahil sa medyo nagka-aberya tayo, hindi siya natuloy. Pero syempre, pwede pa rin po natin itong gawin. Lalo na po kung meron po tayong handaan sa bahay or kung namimiss po natin ang suman. Lalo na po sa mga mahal po nating OFW, ayan, pwede nyo na pong itry. At syempre, pwede po natin gawing extra income or pwede po natin itong negosyohin. Kaya stay tuned lang po kayo hanggang huli para may idea na po tayo kung magkano po ang puhunan kada isang sumang magkayakap at kapag meron na din pong sauce. Kaya tara, umpisahan na po natin ang paggagawa ng sumang magkayakap. Hugasan po muna natin ang 1 kilong malagkit. Pagkatapos, ibabad naman po natin at least 2 hours. Yan. Habang nakababad po yung ating malagkit, ready naman po natin yung dahon ng saging na pagbabalutan po natin. Bali ito po ay pinutol-putol ko na at ang pinakang lapad po nito ay approximately 8.5 inch. Pero depende pa rin po yon sa laki po ng gagawin po natin. And meron din po akong pinutol-putol na mas maliit kumpara po dito. Dahil ito po yung ipanggigit na natin mamaya kapag magbabalot na po tayo ng ating suman sa lihiya. At ngayon, idarang naman po natin sa apoy. Ginagawa po natin to para pag nagbalot po tayo ay hindi po mapupunit basta-basta ang dahon po ng saging. At ngayon, punasan naman po natin ng malinis na tela. After po nating ibabad, salain naman po natin at atin pong patitiktikin. Kailangan po natin ng isang lagayan para isalin ang ating malagkit. Maglagay tayo ng 1 teaspoon ng asin at 2 teaspoon ng lihiya or lye water po natin na tawag. Bali ito po yung brand na ginamit ko. At kapag nailagay na po natin, haluin lamang hanggang sa magsama yung ingredients na inilagay po natin. Mapapansin nyo medyo nag-yellowish yung kulay ng ating malagkit. So tara, umpisa na natin ang pagbabalot. Ito ay kailangan na po natin ng dahon ng saging. Kailangan po ay nakakross na tulad niyan. Kung mag-ibinalot po natin si ating suman sa lihiya, kumbaga may tibay po yung pagkakabalot po natin. Pero merong ibang style pa po ng pagbabalot. Merong nakaganito, meron naman pong tinipid sa dahon, nakaganon lang. Pero depende na po sa atin kung saan sa tingin po natin tayo madadalian. Pero ito yung ganitong paraan ng pagbabalot, ito na po yung nakagisnan ko. Kaya ito na lang din po yung gagawin po natin. Bali, ang sukat na ilalagay po natin ay 1/4 cup. Lagay lang po natin sa gitna. Ngayon, pag tag-upin naman po natin, kailangan yung pagtutupi po natin ay sa lubong para mas maglak po ng ayos ito pong dahon ng sagi. Para hindi po siya matatapon. Tulad po nito, tapos itupi lamang po natin ng paloob. Tapos, ito pong pinagtupian natin ito, dito naman po tayo tutupi ng papasok. Para mas maglak ng ayos, ito pong ating sumang magkayakap. Okay, so ayan, nakaisa na po tayo. Pag nailagay na po natin sa gitna, itupi ulit natin.
Unahin na po nating itupi itong labis. Kailangan po ay magkasalikop or magkasalubong para mas seal po ang ating suman sa lihiya. Tapos itupi lamang natin. Itupi sa dulo, medyo itaktak. Dahil dalawa na yung nagawa natin, ngayon pagyakapin naman po. Tatalian naman po natin. Bali, itong gagamitin ko ay sa saging din po ito galing. Ito po yung nasa dulo ng saging. Bali, ninit-nit ko na lamang po yon. Kung ayaw nyo naman pong gumawa nito, pwede rin po tayong gumamit ng abacat wine. Ito po ay nabibili sa mga bilihan po ng tambo. Meron din naman po sa packaging. Bali, mura lamang po ang ilang yarda na to. Pwede rin po yung pangtali ng longganisa at so, ibuho lamang po natin magkabilang dulo. Nakaisa na po tayo at balutin lamang po natin to hanggang sa maubos po natin. Okay? Yung original po talaga na pagtatali nito, kapag natali na dito sa dulo, iikot, tapos ilalagay dito sa gitna, tapos balik ulit sa dulo, para secure po yung ating suman magkayakap. So, ang ginawa ko, dahil bitin-bitin yung tali natin, hindi ko na siya gagawin ganon, tatalian ko na lamang magkabilang dulo. Pero kung gagawin natin ito, yan. Kung saan po tayo madadalian, yun po yung gawin natin. Pero dapat, syempre, taling-tali po yung suma natin. Mamaya pag inilaga na po natin, manlagas po yung ating sumang magkayakap. Tapos na po tayo sa pagyayakap po ng ating suman. Naka 16 pieces po tayo. At ngayon ay lulutuin naman po natin. Ito pong paglulutuan, lalagyan po natin na dahon ng saging. Bali, ito pong mga retaso ng saging, ito na lang din po yung gagamitin natin. At pwede na po natin ilagay yung ating magkayakap na suman. Ngayon, lagyan naman po natin ng tubig. Kailangan ay lampas po sa ating suman. After 20 minutes, kumukulo na po yung ating suman. Takluban po ulit natin at lulutuin po natin sa loob ng 1.5 oras. So, balikan po natin yan mamaya. Yan. Habang niluluto po natin yung ating suman sa loob, magluluto na rin po tayo ng sauce po natin. Una, gagamit po tayo ng 2 cups ng gata or approximately 500 ml po ito. Para po sa pangpatamis po natin, gagamit tayo ng 300 grams ng sangkaka or panutsa. Sa ibang lugar ay kariba din po ang tawag. So, maalin po sa inyo kung ano pong tawag sa lugar ninyo. Sa magtatanong, ganito po yung itsura niya, hugis ba o po yan? Kung bilhin ay magkatakluban. Sa mga palengke, makakabili po nito. Pwede rin po dito mga katipid tips, 150 grams ng pulang asukal at 150 grams ng sangkaka. Ala ko po, ang ginawa ko, pinuro ko na lang siya sangkaka para special kasi kompleto kami ngayon dito sa bahay at kami lahat yung kakain nito. Okay? At sa magtatanong naman, Ate Tipid Tips, pwede bang pulang asukal na lang po yung gamitin po namin? Pwede naman po yon, pero mas may advice ko po talaga sa inyo na gumamit po kayo ng sangkaka kasi iba po talaga yung linamnam at tamis ng inyo pong sauce. Lalo na po kung gagawin nyo pong extra income or gagawin nyo pong business, di ba? Mas masasarapan po yung makakabili po sa inyo. So, ang pinakang huling ingredients natin ay 1/2 teaspoon ng asin para pambalance po sa tamis ng ating sauce. At ngayon, buhayin na po natin ang apoy. Lulutuin po natin sa medium fire. So, haluin lamang po natin to hanggang sa matunaw at lumapot. After
After 6 to 8 minutes, ganito na po siya makakalapot. Pwede na po ito. Habang lumalamig din po itong ating sauce, lumalapot din po ito. Okay? Wow! Dito na po natin itinuloy ang pagluluto mga katipid tips dahil naubusan po tayo ng gasol. Kalipas po ang 1.5 oras, pwede na po nating hanguin ito pong ating sumang magkayaka. So patayin na po natin ang apoy at hanguin na po natin. Meron ako ditong lalagyan na butas-butas para tumiktik po yung suman po natin. Aamoy nyo yung dahon ng saging. Kita nyo ba yan mga katipid tips? Hindi nasira yung pinakang tali natin. Kung meron po kayong pa-order nito or meron po kayong di-deliveran o pagkaluto pa lang diretso deliver na agad para si customer nyo siguradong satisfied. Umuusok-usok pa yung suman pag na-deliver po sa kanila. Okay, so ngayon intayin lang po natin na medyo lumamig at magbabalik po tayo. Pinapalamig po natin yung ating suman at ito po ay malamig na rin. Bigyan ko naman po kayo ng konting idea kung papaano po natin riripakin ito pong ating sauce kung gagawin po natin itong extra income. Kailangan po natin dito ng squeeze bottle at plastic ng ice candy. Ang size po nito ay 1/10 or itanong nyo lang po sa mga bilihan ng plastic yung pinakamaliit na size po ng ice candy. Kung ayaw nyo naman po nito, pwede po tayong gumamit ng ganitong plastic, yung malambot lamang po. Tapos, ilalagay nyo lang sa pinakasulok yung sauce. Tapos, ibubuhol na lamang po natin. Ayun po yung pangkaraniwan na nabibili po natin sa palengke. Ganun po yung pagkakaripak. Kaya, depende na po sa atin kung saan po tayo mas madadalian. Or sa tingin po natin ay mas gaganda yung produkto po natin. And bago ko nga po pala makalimutan, yung sauce na niluto po natin ay 500 ml. Kailangan po talaga natin ng squeeze bottle para mas malinis po ang pagre-repack. Dito po, binigyan ko lamang po kayo ng idea kung paano po natin riripakin yung ating sauce. Bali ito po, hindi na po natin babalutin lahat. Basta ang mahalaga po doon, alam po natin kung ilang ml or sukat ang nakalagay sa isang plastic. Kaya mamaya sa costing, tutuusin po natin kung magkano nga po ba ang magiging puhunan kada isang balot. Kaya stay tuned lang po kayo hanggang huli. Okay? Malamig na po yung ating sumang magkayakap, sumang lihiya, sumang bulagta, ready na po natin itong tikman. So, kailangan po natin ng gunting panggupit dito sa itinali natin. Charan! Ayan. Diba? Tanggalin na lang po natin dito sa dahon. Pero ako talaga, kung kumain ito, hindi ko na siya tinatanggal sa dahon, ngayon lang. Kapag ibinukas nyo na, makikita nyo na yung saging natin. Yung saging, yung suma natin. Wow. Lagyan naman natin ng sauce. Wow, sarap nito mga katipid tips. I-ready nyo na yung mga kape nyo. Charan! Wow! Hitsura pa lang mga katipid tips. Mukhang napakasarap na po ng ating suman sa lihiya. Ready na akong tikman. Sarap! Ang sarap nito sa kape mga katipid tips. Ang sarap, grabe. Ang sarap, sinunod-sunod ko na sa ubang mga katipid tips. Hindi ko mapigilan. Ang sarap niya talaga mga katipid tips. Ngayon lang ulit ako nakagawa nito. Sarap. Unang-unan, lutong-luto po talaga yung malagkit po natin. Mahalaga po yung paglalagay po ng asin natin dito sa ating suman kasi kumbaga bumabalanse po yung lasa niya kapag nilagyan na po ng sauce po natin. At pangalawa, yung sauce po natin, masarap po talaga siya mga katipid tips, ang creamy dahil dun sa inilagay po natin gata
tapos dun sa inilagay po nating sangkaka. Kaya dito, match na match po itong ating suman at yung ginawa po nating sauce. Kaya kung kayo po ay naghahanap ng extra income na pangmatagalan, itry nyo na po itong ating suman sa lihiya or sumang magkayakap, sumang bulagta. Depende na po sa atin kung ano po yung itatawag po natin. Pero all in all mga katipid tips, masarap po ito at pwede po talaga natin itong negosyohin. Halimbawa, kung madaming sagingan sa lugar ninyo, diba, hindi nyo na siya bibilhin, gawin nyo na po itong business. Madali lamang naman po siyang gawin. Basta sasamahan po ng tiyaga. Ito po sa ating recipe ng ating suman, hindi po ako mapapahiya sa inyo. Kaya kapag napanood nyo na po, itry nyo na. Okay? Excited na po ako mag-costing para ma-share ko na po sa inyo kung magkano nga po ba ang puhunan kada isang yakap at pag sinamahan na po natin ng sauce. Magko-costing pa rin po kayo ng sa inyo mga katipid tips kasi iba't iba naman po tayo ng lugar at bawat araw din po ay nag-iiba po ang presyo. Basta mahalaga po doon, bibigyan ko po kayo ng idea kung paano po natin i-costing yung mga produkto po natin. Okay? So, umpisahan po natin sa 1 kilong malagkit, 50 pesos. Lye water at asin, pagsamahin na po natin, piso. Kaya ang total po ay 51 pesos. Ngayon, magpa-plus pa po tayo doon ng other expenses. Dahon ng saging, 30 pesos. Bali, dito sa lugar namin, ang tawag ay isang tipi. Ito po ay 5 piraso ng palapa ng saging. At mag-plus na din po tayo ng gas, ng labor po natin at samahan na din po natin ng pamasahe. Sabihin na lang po natin na 30 pesos kasi 1 kilo lang naman po yung pinag-uusapan po natin. Kaya ang total po ng puhunan ay 111. Ngayon, i-divide po natin sa 16 pieces na nagawa po nating magkayakap. At ang kalalabasan po nun ay 6.93 po ang puhunan kada isang yakap. Ngayon, ang tuusin naman po natin ay yung sauce na ginawa po natin. Sa gata po natin, kalahating kilo, 30 pesos. 300 grams ng panutsa, bali 70 pesos po ang 1 kilo, 21.02. Sabihin na po natin 21.50 para sa asin na inilagay po natin. Kaya ang total ay 51.50. Mag-plus pa rin po tayo ng gas at labor. Pagsamahin na po natin kasi saglit lang naman po nating niluto. 5 pesos. Kaya ang total po ng puhunan sa ating sauce ay 56.50. Nung naluto na po natin si sauce, ang kinalabasan na po ay 500 ml. At kung natatandaan nyo po, kada isang balot, naglagay po tayo ng 1 teaspoon or 5 ml. Ito pong 500 ml, i-divide po natin sa 5 ml. Para malaman po natin kung ilang 5 ml ang makukuha po dito sa niluto po natin. Kalalabasan po nun ay makakakuha tayo ng 100 na 5 ml or 1 teaspoon. Yung puhunan po natin na 56.50, i-divide po natin sa 100 at ang kalalabasan po nun ay 0.56 po ang puhunan kada 1 teaspoon or 5 ml. Ngayon, sabihin na po natin na 0.60 ang puhunan kada isang balot dahil gagamit pa po tayo ng plastic. Ngayon, alam na po natin ang puhunan dito sa ating suman at puhunan dito sa ating sauce na nakabalot. Ngayon, pag-plusin na po natin para malaman na po natin kung magkano po ang puhunan kada isang yakap at kapag meron na pong kasamang sauce. Sa suman po natin, 6.93. Kada isang yakap, magsasama po tayo ng 2 sauce at ang magiging puhunan po nito ay 1.20. Pagplasin po natin, 8.13 po ang puhunan kada isang yakap. Ang pagpepresyo po nito ay depende pa rin po sa atin. Basta mahalaga po doon, alam po natin kung magkano po ang puhunan kada isang yakap. Huwag po natin kalilimutan yung ating pong sauce. Pero ang bentahan po nito dito sa lugar namin ay 20 pesos. Tapos kapag meron pong reseller na kukuha, 15 pesos po ang bigay. Pero tutuusin ko po ito sa 20 pesos po na bentahan. Ngayon, i-minus po natin yung puhunan na 8.13. Kaya tayo po ay tutubo pa ng 11.87 po kada isang yakap, kada isang suman. Yan, ngayon, para magkaroon lang po tayo ng idea kung magkano po ang posible nating tubuin kung mapapaubos po natin to, yung 11.87 i-times po natin sa 16 at ang kalalabasan po nun ay 189.92 po ang posible po nating tubuin kada isang kilo po na
gagawin po natin. Nakakatuwa po ang tubuan dito po sa ating suman. Imagine lamang po mga katipid tips, halimbawa nakakatatlong kilo po tayo sa isang araw at 48 pieces lamang po yon. At kung mapapaubos po natin, may tubo po tayo na 11.87 kada isang suman. Kapag itinimes po natin yun sa 48, posible po tayong tumubo ng 569.76 sa 3 kilo po na malagkit yon. Nandito, basta consistent po tayo mga katipid tips, hindi po imposible na mapaubos po natin yon araw-araw. Alam naman po natin, umaga pa lang ay pwede po talaga natin itong negosyohin. Ipagpalagay na lang po natin para magkaroon po tayo ng idea kung tuloy-tuloy po tayo sa pagtitinda at nakakatatlong kilo po tayo sa isang araw na may tubo po tayong 569.76. Kapag itinimes po natin yun sa 30 days, sabihin na lang po natin na 26 days para meron po tayong pahinga kada isang linggo, posible pa rin po tayong tumubo ng 14,813.76. Para sa akin, hindi po imposible na kitain po natin yung bawat araw or bawat linggo, basta sasamahan lamang po natin na sipag, tiyaga at diskarte. Kaya hindi rin po imposible kung talagang kakaririn po natin to, makuha na po natin sa tubo yung pangkain natin or pambayad po natin sa bills. Basta aalagaan po natin yung atin pong produkto. Magandang mag-umpisa po tayo ngayong Christmas season kasi sigurado mabibili po sa inyo at bukod po doon, makikilala po kayo kaagad na marunong or masarap po kayong gumawa ng suman sa lihiya. Kapag napanood nyo na po ito, nagawa nyo na, pwede nyo po akong itag sa FB page po natin at meron din po tayong Instagram. Okay? At kita-kits na lang po ulit sa ating mga next video. Bye-bye!